Magandang araw sa inyo mga ka-auto. So sa video ito ibabahagi ko naman sa inyo itong nangyari dito sa ating motor, yan Kawasaki Baraka 175. So hinatak-hatak to kagabi dito. Problema niya, nawala ng kuryente. So may nangyari na ito sa atin dati. So may video na tayo doon. Yung ginawa natin, ang ating naging problema doon ay ito. Susian, nalinis na natin. So, in-expect ko, yun din lang yung sira. Kaya ang ginawa natin, nirektan natin dito. Ayan, nagkikita ang dalawang wire, sinuksok natin dito. So, wala pa rin power. So, chinek ko na mabuti. Chinek natin yung spark plug, wala rin talagang na kuryente doon kasi itong ating ignition coil, wala rin kuryente kasi wala nga power ay mula doon sa susian. Nagmula tayo dito, chinek natin yung wire, ayos pa rin. Mula dito sa stator, okay naman. Papunta dito sa ating battery, okay naman. Papunta dun sa ating CDI, okay naman. Papunta naman dito sa ating regulator, okay naman yung wire. Hanggang pinahirapan ako nito kung bakit walang kuryente. So, ito yung naging problema niya. Sakit lang pala. So, kaya naayos naman yung connection, kaya nasabi natin ayos kasi tinest light natin habang nakalagay yung ating regulator. Tinusok ko dito, ayos naman yung mga wire, may connection, pero hindi mo buhay-buhay. So itong ating regulator, basta ayos to, kahit walang battery o mahina yung battery natin, mabubuhay yan. So ganyan ang problema niya. So ang ginawa ko, yung ating isang may regulator pa tayong extra dito. Ang ginawa natin, nilagyan natin ng wire. Ayan. Nilagyan natin ng wire dito. Ayan. Kinapit natin. So hindi natin pinadaan sa socket. Itinap natin siya dito. So nabuhay. Kaya ang problema, sabi ko siya yung connection dito sa loob. So nung nakaraan, may video din tayo na shinare ko sa inyo na ito naman ay pumupugak. So itong connection din ng regulator yung problema. So nagkaamag, kaya hindi mag-connect na maayos yung kanyang connection, kaya pumupugak. So kaya tingin ko ayos na siya kasi naayos na nga natin yun. Ngayon ang problema, hindi siya mabuhay. So nandito na pala yung problema sa kanyang socket. Kasi yung socket niya madumi na dun sa loob at saka medyo luwag na rin. Tapos yan, nabasag na yan, basag na yung part na yan, kaya dun siya naglulos. Kaya dito pagka tinusok natin, may power siya dito sa loob, hindi siya mag-transfer dun sa ating regulator, hindi siya mag-contact, hindi maglapat na maayos. So ayan mga ka-auto, nilagay na natin na palitan na natin ng socket, lagyan natin electrical tape. So testing natin yan. So proof siya kahit na walang battery, aandar. Yan, tanggalin natin yung fuse. So defective na rin tong ating battery, mahina ng karga niyan. Naglagay lang tayo ng capacitor kaya malakas. Yan, susi, buhay natin. Umaandar siya kahit walang battery. Nakaw pala yung ating gas na namamatay. So mahina yung ating karga ng battery, mahina yung ating ilaw, halos parang wala. Ayan. So, yung karga ng battery natin ay lagyan natin ng voltmeter, lagyan natin yung fuse. Yan. So ang reading ng ating voltmeter, ayan, halos wala. So ito yung ating nilagyan ng capacitor kasi tagang dead na yung battery natin. So pagka may capacitor tayo, nakakatulong siya. Ito, lagyan natin. Yan o. Tapos wala siyang reading. Lagyan natin yung capacitor. Negative sa negative.
Yan. Makita nyo yung pagbabago niya. Tapos ito dito sa positive. Ayan o. Bigla siya nagka-reading 14. Ay, kabit ko lang to. Bulus eh. So ayan. So may 14.5 pinakamataas na reading. So dead na yung battery natin. Pag nilagyan natin ang capacitor, nabubuhay siya, parang bago pa rin. Nag-lose lang ang connection ng ground. Ito. Ayan. Lulus lang connection doon sa capacitor. Lapit ko lang. So ito yung ating binidyohan na nilagyan natin ng capacitor. So pag may capacitor siya, yung hazard niya kanina, signal light, yan o, malakas na. Tapos yung busina, malakas na rin. Taas ang reading. So ito yung ating kakabit na regulator, kasi yung isa nating regulator, ano yun, local yun, naglolo ko. So yan o, pagka nirev natin 15.1 yung pinakamataas na, lagay natin yung isang regulator natin, to local to eh, lagay natin. Ito pang ano ko lang to, pang extra lang natin, pang check. Tignan nyo yung reading ng ating ano, voltmeter. Yan 14.5, pero pagka ni-revolution natin, siya ng 18. So overcharge na yun pagka ganun, nasisira naman, sobra na yung kuryente. Kaya ito yung ating lalagay, yung ating original. Yan. So yun ang tulong ng ating capacitor. So salamat po dun sa mga nanood ng video na yon. So yun yung pinakamataas nating views na natanggap. So ito po, proof to ito na kahit walang battery, dead na yung battery natin, pag nalagyan ng capacitor maayos. Tsaka wala po siyang bad effect. Ito, tagal ko na pong ginagamit to na capacitor lang, wala pa nung video ngayon, tagal na rin. So wala naman pong masamang naging epekto dito sa ating motor. So yun lang yung problema niya pala, pagka hindi sususian. Kala ko kasi dito sususian eh, kasi nangyari na yan, baka ako nag-lose na ulit. Hindi naman, unti-unti na ayos na natin itong ating barako. Napapalitan na natin ito kasi kilo siya, kasi nabangga nga. Ayan, napinturahan ko na rin, primer pa lang yan. So maganda na to. So yun, share ko lang sa inyo, baka may experience kayo yung ganito, baka makatulong sa inyo yung video ito. So kung nagustuhan nyo itong video ito at bago pa lang kayo dito sa ating channel, pakit nyo naman subscribe button at notification bell para updated pa kayo sa mga susunod kung may babahagi mga video sharing at tipid tips tungkol sa ating mga auto. Yan. Salamat po sa inyong mga sumusuporta. Ayan. Merry Christmas po sa ating lahat. God bless.